Tambak na basura naman ang iniwan ng libu-libong bumisita sa Manila South Cemetery. Ilan naman sa ating mga kababayan lumusong sa baha para lang mapuntahan ang puntod ng kanilang yumaong kaanak. Si Clayso Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, maaliwalas ang panahon dito sa Manila South Cemetery. Pero dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan itong mga nakalipas na araw, napuno ng tubig yung ilang low-lying areas dito sa sementeryo. Nagkalat naman yung mga basura kaninang umaga na iniwan ng mga libo-libong bumisita rito kahapon. Bote ng tubig at soft drinks, kutsara tinidor, plastic at iba pang samut-saring basura ang naabutan namin sa Manila South Cemetery kaninang umaga. Nakasanayan na ni Mang Rodel ang ganitong sitwasyon tuwing Todos Los Santos at araw ng mga patay. Natural lang ho yun, mga bisita sila eh. Pero si Aling Rebecca na itinuturing na tahanan ng sementeryo, hindi maiwasang sumama ang loob tuwing nakikita ang sandamakmak na basura. Sa dami po ng kalat na pinag-iwanan, kami na po ang nagsasacrifice ng paglinis nun. Kagabi, umabot sa 64,000 na kilo ng mga basura ang nahakot ng pamunuan ng Manila South Cemetery. Ipinagpatuloy ang paglilinis at paghakot ng dumi kaninang umaga. Pagdagdagan po yung dumalaw sa sementeryo po, sa South Cemetery, sigurado po yun. Marami po yung basura na hakotin namin dito. Patuloy yung aming panawagan talaga sa mga bubibisita. No? May pagtulungan kailangan talaga dito, disiplina eh. So kami naman po dito, bagamat may mga naiwang basura, tuloy-tuloy naman po yung ginagawang paglilinis ng kawani ng DPS po namin. Pumalo sa 450,000 ang bumisita sa Manila South Cemetery kahapon. Inaasang aabot sa 50,000 ang dadalaw ngayong araw, November 2. Kabilang dito si Mang Ronaldo na hindi nakipagsiksikan sa dami ng tao at haba ng pila sa gate ng sementeryo. Pero nagsuot ng bota at lumusong sa baha, mapuntahan lang ang kanyang anak at kapatid na nakalibing sa damuhan at binabahang bahagi ng sementeryo. Nakakaawa nga, yun yung isa dyan. Lubog na sa patay na nga, lubog pa sa baha. May kausap nga akong gagawa dito, pagagawa ko kasi yan eh. Siya nalubog eh. Kaya ados ako nagpunta. Nitong nakaraan kasi medyo may ulan na rin, hindi mga naipunan ng tubig. Meron ho talagang ilang ano dito na low-lying, particular yung nasa tabi po ng Muslim Cemetery. Pero that's the isolated area lang naman po, and hopefully we will try to do some remedy with that. Audrey, malinis at nahakot na yung mga basurang nakakalat kaninang umaga. Samantala, kung kahapon nag-extend ng 1 oras yung pamunuan ng Manila South Cemetery dahil sa dami ng mga bumibisita rito, ngayong araw ay magiging istrikto at hanggang 5 p.m. lamang papayagan yung pagpasok dahil maluwag na rin at kakaunti na rin yung mga dumadating dito. Samantala, bukas, imbes na 5 a.m. yung opening tulad ng undas ay magiging 8 a.m. hanggang 5 p.m. yung schedule ng operating hours at o bukas itong sementeryo. Audrey? Okay, Clay, kung ikukumpara natin sa Manila Cemetery o Manila North Cemetery, tinanong ko kanina ang ating kasamang reporter doon na si Mela, malinis daw kaninang umaga at walang mga naiwang bisita o basura yung mga kababayan nating nagpunta doon. Ngayon, ang tanong natin, magkaiba ba ng patakaran? Kasi parehas lang ng patakaran eh. Pinagdadala na ng mga sariling supot para yung basura nila, iuuwi rin nila. Bakit dyan sa may South Cemetery, mas maluwag ba yung patakaran pagdating sa basura? Audrey, kasi last year 200,000 lamang yung expected na 200,000 lamang yung dumagsa dito sa Manila South Cemetery. Pero ngayon, 450,000 yung pumunta. At dahil sa mas maraming tao, inasahan na rin nila, in-expect na rin nila na marami rin yung basura. Oo, hinihikayat na magdala ng trash bag. Pero hindi naman lahat ng mga pumupunta rito ay may dalang kanya-kanyang supot. Kaya minsan talaga
ay naitatapon na lamang din kung saan yung kanilang mga basura. Kaya hinihikayat ng pamunuan na maging responsable at linisin yung kanilang mga kalat pag alis ng sementeryo. Audrey? Okay, sa talaba ng pamunuan ng Manila South Cemetery, marami rin nakumpiskang mga ipinagbabawal, yung paulit-ulit nating ina-announce sa telebisyon, yung mga flammable materials, yung matutulis sa bagay. Marami pa rin bang nakumpiska dyan? Yes, Audrey, anli na nga yung paulit-ulit na pagsabi na bawal yung mga flammable material, matutulis na bagay, pero marami pa rin yung mga nagdadala. At kahapon nga, nakapagtala ng higit 300 na nakumpiska na ipinagbabawal na mga bagay. At paalala nga ng pamunan, huwag nyo na itong dalhin dahil, Audrey, yung mga sigarilyo, lalo na yung mga lighter, sa oras na makumpiska yan, hindi mo na yan mababawi. Audrey? Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.